Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang kwento na naman ang ating pagsasaluhan na puno ng matitinding emosyon, mga lihim na nabuo sa apat na sulok ng isang silid at mga desisyong tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay ng mga karakter na inyong makikilala ngayon. Napakahirap kapag ang mga taong itinuturing mong pamilya ay siya ring magiging mitsa ng iyong pinakamalaking pagkakamali at kabiguan sa pag-ibig. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Bianca. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin at upa sa Maynila, napilitan kaming maghanap ng matitirhan na pasok sa aming maliit na badiyet. Kasama ko ang aking matalik na kaibigang si Clarissa na isang call center agent at dalawa pang kakilala na sina Leandro at Manuel. Nakahanap kami ng isang medyo lumang apartment sa Concepcion, Marikina na may sapat na espasyo para sa aming apat upang makatipid sa buwan ng gastusin. Noong unang buwan namin doon, tila isang malaking pamilya ang aming turingan dahil sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan at nagkukwentuhan tungkol sa mga kanya-kanya naming pangarap sa buhay. Si Leandro ay isang tahimik na accountant na laging seryoso sa kanyang mga ginagawa. Samantalang si Manuel naman ay isang masayahing graphic designer na laging nagdadala ng ingay at tawanan sa bahay. Si Clarissa naman ang nagsisilbing ate ng grupo na laging nag-aasikaso ng mga bayarin at nagluluto para sa aming lahat kapag day off niya. Ako naman ay abala sa aking trabaho bilang isang online English teacher kaya madalas akong puyat at gising sa madaling araw. Sa simula ay walang naging problema sa aming setup dahil may malinaw kaming kasunduan pagdating sa mga gawaing bahay at ambagan. Subalit habang lumilipas ang mga linggo, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa kilos ni Manuel sa tuwing magkakasama kaming dalawa sa sala. Madalas siyang magpaiwan kapag pumapasok na sa opisina si Leandro at natutulog na si Clarissa pagkatapos ng kanyang nakakapagod na shift. May mga simpleng sulyap at mahabang kwentuhan na nagsimulang mabuo sa pagitan naming dalawa na hindi alam ng iba naming kasama sa apartment. Isang gabi, habang naghahanda ako ng aking gagamitin sa pagtuturo, tinulungan niya ako sa pag-aayos ng aking laptop at doon ko naramdaman ang kakaibang kuryente sa kanyang mga hawak. Hindi nagtagal, napansin ko rin na tila may pagtingin si Clarissa kay Leandro, ngunit ang huli ay mukhang walang nararamdaman para sa aking kaibigan. Mas madalas na nakatitig si Leandro sa akin tuwing magkakasabay kaming apat na kumain ng agahan bago siya umalis patungo sa kanyang trabaho sa Makati. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng isang tahimik na tensyon sa loob ng apartment na hindi namin magawang pag-usapan ng hayagan. Ang bawat sulok ng aming maliit na tirahan ay unti-unti nang napupuno ng mga damdaming pilit naming itinatago upang hindi masira ang aming magandang samahan. Isang Sabado ng gabi, nagpasya kaming apat na uminom ng kaunting alak sa sala upang mag-relax pagkatapos ng isang napakahabang linggo ng pagtatrabaho. Habang tumatagal ang gabi at dumarami ang naiinom na alak, unti-unting lumabas ang mga totoong saloobin na matagal na naming kinikimkim. Si Clarissa ay naging mas malambing kay Leandro, ngunit halatang naiilang ang huli at mas pinipiling tumingin sa aking gawi. Si Manuel naman ay patuloy na nagbubuhos ng inumin sa aking baso habang pasimpleng humahawak sa aking baywang sa tuwing tatawa kami sa mga biro. Ang mga sulyap ni Leandro sa akin ay hindi nakaligtas sa paningin ni Clarissa, na noon ay medyo lasing na at nagsisimula ng maging emosyonal. Biglang nagbago ang timpla ng kapaligiran nang magtanong si Clarissa kung may nagugustuhan ba si Leandro sa loob ng aming apartment. Katahimikan ang sumunod na namayani sa buong sala at tanging ang tunog ng electric fan ang naririnig
habang naghihintay kami sa isasagot niya. Tumingin ng diretso si Leandro sa aking mga mata bago niya inubos ang alak sa kanyang baso at tumayo para pumunta sa banyo. Ang insidenteng iyon ang naging hudyat ng mas malalim na lamat sa aming pagkakaibigan, kahit na walang sino mang gustong umamin sa totoong nararamdaman. Pagkatapos ng gabing yon, naging formal na ang pakikitungo ni Clarissa sa akin at madalas na siyang umiiwas sa tuwing magkakasalubong kami. Si Manuel naman ay naging mas agresibo sa kanyang pagpaparamdam sa akin, na tila ba sinasamantala ang pagkakataon habang abala ang iba. Pakiramdam ko ay dahan-dahan nang gumuguho ang pader na nagpoprotekta sa aming maayos na pagsasama dahil sa mga nakatagong pagnanasa ng bawat isa. Isang hapon, habang umuulan ng malakas, kaming dalawa lang ni Manuel ang naiwan sa apartment dahil pumasok sa trabaho sina Leandro at Clarissa. Pumasok siya sa aking silid bitbit ang isang tasa ng mainit na kape, ngunit ang kanyang mga mata ay may ibang ipinapahiwatig. Naupo siya sa tabi ko sa kama at sinabing matagal na niyang gustong sabihin ang kanyang nararamdaman, ngunit natatakot lang siya kay Leandro. Doon nagsimula ang isang mahabang usapan na nauwi sa isang mahigpit na yakap at mga halik na tuluyang nagpabago sa aming relasyon. Ang unang pagtatagpo na yon ni Manuel sa loob ng aking kwarto ay nagbunga ng isang serye ng mga lihim na tagpo. Sa tuwing umaalis sina Clarissa at Leandro, doon namin ginagawa ang mga bagay na alam naming makakasira sa aming apat kung malalaman ng iba. Isang gabi, habang natutulog na ang lahat, dahan-dahang pumasok si Manuel sa aking silid upang doon palaguin ang aming binuong relasyon. Ang bawat sandali na magkasama kami ay puno ng kaba dahil sa takot na baka biglang magising si Clarissa o bumalik si Leandro mula sa kanyang panggabing lakad. Ang wild at mapusok na pagmamahalan namin ni Manuel ay naging isang adiksyon na pilit naming itinago sa pamamagitan ng pagiging normal sa umaga. Sa harap ni na Clarissa, magkawari kaming walang pakialam sa isa't isa at pinapanatili ang distansya upang walang maghinala sa aming ginagawa. Subalit ang totoo, sa ilalim ng lamesa habang kumakain, madalas magtagpo ang aming mga paa na nagbibigay ng kakaibang kilig at takot. Ang lihim na ito ang naging dahilan kung bakit mas lalo akong naging mailap kay Leandro na patuloy pa ring nagpapakita ng motibo sa akin. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa kusina upang uminom ng tubig, bigla akong hinarangan ni Leandro na noon ay kakauwi lang. Hinawakan niya ang aking mga kamay at ipsaar-saar muli ang kanyang matagal ng pagtingin sa akin na labis kong ikinagulat. Sinabi niya na handa siyang iwan ng apartment at kalimutan ang pagkakaibigan namin kung papayag akong maging kasintahan niya sa lalong madaling panahon. Labis akong nataranta dahil alam kong nasa loob ng kanyang kwarto si Manuel at malamang ay naririnig ang lahat ng aming pinag-uusapan. Tinanggihan ko si Leandro sa maayos na paraan, ngunit nakita ko ang labis na kalungkutan at galit sa kanyang mga mata bago siya pumasok sa silid. Hindi ko alam na sa mga sandaling yon, nakatayo pala si Clarissa sa dulo ng pasilyo at narinig ang buong pag-uusap namin. Ang galit sa mukha ni Clarissa ay hindi ko matatapos na isipin dahil doon ko nalaman na tuluyan ng nasira ang aming pagkakaibigan. Ang pag-ibig na pilit kong iniiwasan ay siya palang magiging mitsa ng mas malaking gulo sa loob ng aming apartment. Kinabukasan, naging napakalamig ng trato sa akin ni Clarissa at tahasan na niya akong pinaparinggan sa tuwing magkakasama kaming apat sa iisang lamesa. Sinabihan niya ako na ahas at walang utang na loob dahil inaagaw ko raw ang lahat ng lalaking nagugustuhan niya. Hindi ako makasagot dahil alam kong may kasalanan din ako. Ngunit mas natatakot ako na malaman niya ang tungkol sa amin ni Manuel. Si Manuel naman ay nanatiling tahimik at tila walang gustong panigan sa nagaganap na away sa pagitan naming dalawa ni Clarissa. Habang tumatagal, ang aming apartment sa Marikina ay naging isang pugad ng puot, selos at mga lihim na hindi na kayang itago.
Ang relasyon namin ni Manuel ay patuloy na lumalalim sa kabila ng magulong sitwasyon at mas naging mapangahas kami sa aming mga tagpo. May isang pagkakataon na muntik na kaming mahuli ni Leandro sa sala habang ginagawa namin ang aming paboritong aktibidad sa dilim. Ang adrenaline at takot na mahuli ay mas lalong nagpatingkad sa aming wild na relasyon na unti-unti nang sumisira sa aming pagkatao. Hindi ko na alam kung paano babalalan ang takbo ng buhay namin dahil ang bawat isa ay may kinalaman sa sakit na nararamdaman ng iba. Si Clarissa ay nagsimula na ring mag-imbita ng mga ibang kaibigan sa apartment upang ipamukha sa akin na hindi ko siya kayang kontrolin. Si Leandro naman ay naging lasenggo at madalas umuwi ng madaling araw na may kasamang matinding galit sa kanyang puso. Ang 4 na tao na dating nangakong magtutulungan sa hirap ng buhay ay tuluyan ng nagkawatak-watak dahil sa pag-ibig at pagnanasa. Isang gabi na naman ang dumating kung saan ang lahat ng emosyon ay umabot na sa sukdulan dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Nakalimutan kong ilak ang pinto ng aking kwarto habang naroon sa loob si Manuel at kasalukuyan kaming magkayakap sa ibabaw ng aking kama. Ang hindi namin alam, maagang umuwi si Clarissa mula sa kanyang trabaho dahil masama ang kanyang pakiramdam at diretsong pumunta sa aking silid. Doon niya nakita ang pinakamabigat na katotohanan na matagal na naming itinago sa kanilang dalawa ni Leandro. Ang malakas na sigaw ni Clarissa ang nagpabago sa tahimik na gabi sa aming apartment at naging mitsa ng huling gabi ng aming pagsasama. Agad na nagising si Leandro sa kanyang kwarto at mabilis na tumakbo patungo sa amin upang tingnan kung anong nangyayari. Doon sa mismong pintuan ng aking kwarto, tumambad sa kanila ang buong katotohanan na matagal na naming ipinagkakait sa kanilang dalawa. Ang mukha ni Clarissa ay napuno ng luha ng pagkabigo. Samantalang si Leandro naman ay napakuyom ang mga palad sa matinding galit at selos. Nagsimula ang isang napakagulong taltalan kung saan lumabas ang lahat ng sakit, galit, at mga salitang hindi nabawiin pa kailanman. Sinuntok ni Leandro si Manuel sa mukha dahil sa pakiramdam na niloko siya ng taong itinuturing niyang kapatid sa loob ng bahay. Si Clarissa naman ay tuluyang nag-impake ng kanyang mga gamit habang isinusumpa ang araw na nakilala niya ako bilang kaibigan. Walang nagawa si Manuel kundi tanggapin ang galit ni Leandro habang ako naman ay nakaupo sa sahig at walang tigil sa pag-iyak. Sa loob ng ilang oras, ang apartment na dati ay puno ng tawanan ay naging isang malaking eksena ng trahedya at pagkawasak ng tiwala. Umalis si Clarissa ng gabing iyon kahit malakas ang ulan at sumumpa na hindi na muling magpapakita sa aming tatlo kahit kailan. Sumunod na umalis si Leandro bitbit ang kanyang mga natitirang gamit pagkatapos niyang sabihin na hinding-hindi niya kami mapapatawad ni Manuel. Naiwan kaming dalawa ni Manuel sa gitna ng nagulong sala, pagod, sugatan, at puno ng matinding pagsisisi sa aming mga ginawa. Ang sumunod na mga araw ay naging parang isang bangungot dahil sa bigat ng aming dinadalang konsensya sa loob ng apartment. Bagamat kami na ni Manuel ang naiwan, ang aming relasyon ay hindi naging masaya dahil palaging nakabitin ang multo ng aming mga nasirang kaibigan. Ang wild at mapusok na pagmamahal na akala namin ay sapat na upang panindigan ang lahat ay unti-unti ring nawala ng tamis at liwanag. Napagtanto namin na ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagtataksil ay walang matibay na pundasyon upang tumagal. Pagkatapos ng isang buwan, nagpasya kaming maghiwalay na rin ni Manuel at lisanin ang apartment sa Marikina upang magsimula ng bagong buhay ng mag-isa. Napakaraming alaala ang iniwan ng lugar na yon. Mga alaalang magsisilbing paalala sa akin na ang bawat aksyon ay may katumbas na pananagutan. Lumipat ako sa isang maliit na kwarto sa Pasig kung saan ipinagpatuloy ko ang aking pagtuturo habang dahan-dahang ginagamot ang sugat sa aking puso. Ang pag-iisa ay naging daan upang pag-isipan ko ang lahat
ng aking naging pagkakamali sa aking mga nakaraang desisyon. Nalaman ko na lang mula sa isang karaniwang kakilala na nasa Cavite na ngayon, si Clarissa, at maayos na ang kalagayan sa kanyang bagong trabaho doon. Si Leandro naman ay bumalik sa kanilang probinsya sa Pangasinan upang doon magpatuloy ng kanyang karera bilang isang accountant at magsimula muli. Si Manuel naman ay balita kong nag-abroad na upang takasan ang mga alaala ng magulong nakaraan na aming binuo sa loob ng apartment. Ang aming 4 na buhay na dating magkakaugnay ay tuluyan ng nagkahiwalay at nagkaroon ng kanya-kanyang landas sa mundong ito. Ang karanasang ito ang nagturo sa akin na ang tiwala ay parang isang salamin na kapag nabasag ay hindi na muling maibabalik sa dati. Ang panandaliang ligaya at pagnanasa ay hindi kailanman matatawag na tunay na pag-ibig kung may mga taong nasasaktan at natatapakan sa proseso. Ngayon, sa aking pag-iisa, natutunan ko ng pahalagahan ang katapatan at ang paggalang sa nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa akin sa araw-araw. Ang lihim na nabuo sa apartment na yon ay habang buhay kong dadalhin bilang isang paalala sa aking sarili. At yan ang kwento ni Bianca, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.